Magandang araw po ng Martes, mga kabarangay. Ika-10 po ng Agosto, 2021. Ano po ang mga balita ngayon? Well, namamayagpag po sa mga balita ay itong world war ni between Isko Moreno and the President. Ang sabi po ni Isko sa pamamagitan ng kanyang bagong partido, ang Aksyon Demokratiko, na ito po ay itinatag ng dating senador na si Raul Roco. Ayon po sa kanyang partido, dapat daw ang presidente hindi namumulitika, bagkus mag-focus na lamang sa problema ng bansa. Itong pandemya. So, ang ibig pong sabihin ni Isko na kaya ganito ang takbo ng ating bansa, walang direksyon, sabi pa niya, sapagkat ang presidente ay abalang-abala sa pamumulitika. Well, ito po yung ating komento. Ito po si Isko, bata kung ikukumpara sa ating Pangulo pagdating po sa edad. At pagdating po naman sa politika, ay lalo pong bata ito. Kahit sa kanyang karanasan ang pag-uusapan. And Isko Moreno must be hallucinating in engaging world war with the president. Una po, makikita yung kawalang galang. Pangalawa po, yung kanyang kahambugan. At yung kanyang feeling na akala niya tama yung kanyang ginagawa at kaya niyang talunin, kaya niyang pahiyain ang ating Pangulo. Well, Isko Moreno, nagkakamali po kayo sapagkat sa ginagawa mong yan, hindi po ang ating Pangulo ang nasisira. Ikaw ang nasisira sa ginagawa mo sapagkat wala ka pang napapatunayan. Kung akala mo sa Maynila, mayroon ka nang napatunayan, we say there is none yet. Wala pa. Kaya wala ka pang maipagmamalaki upang sa harapan ng sambayanan sabihin mo na mas magaling ka kaysa ating Pangulo at mas makakapagbigay ka ng mas maliwanag na direksyon sa bansang Pilipinas kung ikaw ay magiging presidente. Ang sinasabi mo, tiyak na tatakbo ka sa 2022. Bagamat hindi mo sinasabi na tatakbo kang maging Pangulo. Well, kahit na tumakbo ka sa pagiging Pangulo sa ilalim ng Aksyon Demokratiko na kung kailan lamang ikaw ay nanumpa bilang kasapi, and we look at it as your preparation for the
for running a national position, perhaps presidency or vice presidency. Well, ito ang masasabi natin. You are not a threat to the president. In the first place, the president is not running for president anymore. President Duterte is no longer running for president. So kung ikaw ay tatakbo bilang Pangulo, hindi mo siya kalaban. Ngayon, assuming tumakbo ka bilang Vice President ni Pacquiao o kung sino man, at assuming tumakbo din si Pangulong Duterte as Vice President, you are not still a threat. Bakit? Sigurado natin na ilalampaso ka. Between you and the President will definitely be chosen for Vice President instead of you. We are sure of that. Kaya kung tutuusin, walang dahilan para makipag-away ka sa ating Pangulo. Sapagkat you are not a threat to the President in all respects, kahit sa ang tingnan anggulo. Ngayon, assuming sinisiraan mo ang presidente para kung sino man ang i-endorso niya ay hindi manalo, ikaw ang pipiliin. Well, if we have to say objectively, hindi ka mananalo kay Sara Duterte. Hindi ka mananalo kay Sara Duterte kung tatakbo si Inday Sara. Yung sinasabi mong pamana, walang epekto yan sa mga Pinoy. Bakit? Sapagkat unang-una, hindi naman totoo na ipinamamana ng ating Pangulo ang presidential office to his daughter kung sakali. Because definitely she would be voted to that position. And that being so, there is nothing inheriting the position for president to speak of kabubuhan mo yan na ipinagdidiinan mo na ipinamana. There is no such thing as pamana, sapagkat ang pamana, naintindihan mo, ibinibigay with the sole power of the giver doon sa kanyang pinamamanahan. Dito, hindi pwede at walang kapangyarihan si Pangulong Duterte para isalin ang kanyang posisyon kay Inday Sara. Kung magiging presidente si Inday Sara, yun ay sapagkat ginusto siya ng mga Pinoy. Kaya bobo lang ang nagsasabi noon. Bobo lang. At sinungaling. At manluloko. Sapagkat hindi naman totoo. Alam niyang hindi totoo pero ipinipilit niya. And that is you. Si Inday Sara, kung tutusin ang tunay mong kalaban dito. Kaya lang, wala kang maibato sa kanya. In the first place, at this point in time, mayor siya ng Davao at ikaw ay mayor ng Manila. Bagamat noon, nung may nakita kang nagkabit ng mga tarpaulin sa Maynila ng Sara Run, Sara Run, nagkomento ka na inuna pa ng administrasyon ang tarpaulin kaysa bakuna. As if
it was the administration, the government of President Duterte or the administration of President Duterte ang nagpasabit ng mga tarpaulin na yon. Yun ang mga pasaring mo. At akala mo, hinangaan ka na. Ngunit, kung maalala mo, nung may nagsabit ng tarpaulin na persona non grata ang CPP, NPA, NDF sa Maynila, ipinatanggal mo. Bakit? Sapagkat ikaw ay bata ni Jose Maria Sison. Komunista ka. Yun ang totoo. Isko Moreno. Sa bagay, kahit hindi ka tumakbong presidente, in your capacity as member or ninong, godfather of CPP, NPA, NDF, natural lang yan, nakakalabanin mo ang Pangulo. Sapagkat sa pamamagitan ng NTF ILCAC, talagang gustong wakasan ng ating Pangulo, ang CPP, NPA, NDF, hanggat maaari bago matapos ang kanyang termino. At galit na galit kayong mga komunista na mga CPP, NPA, NDF. So nakikita natin sa iyo, dalawa. Maybe because you run for the first highest and second post or second highest post. Ayun, kinakalaban mo si Pangulong Duterte. Or because, or at the same time, I would say, kasi komunista ka din. Ang boss mo, si Jose Maria Sison, at you are instructed by all means na siraan, pabagsakin ang ating Pangulo. At ang sino man na posible niyang maging kahalili. So what you're doing is to play the game of politics to achieve your purpose. Making it appears na ikaw yung tunay na nagmamalasakit sa sambayan ng Pilipino. Pero ang totoo niyan, lumang tugtugin ang mga sinasabi nyo sa opposition. Because being in the opposition, kahit anong gawing maganda ng ating Pangulo, pilit niyong pinapapangit sa mata ng sambayan ng Pilipino. Ayaw niyong tingnan ang magagandang nagawa ng ating Pangulo. Instead, pilit niyong pinapapangit. Bakit? Sapagkat interes ninyong personal, interes ng inyong partido politikal ang nais niyong unahin. You don't care of the true interest of the Filipino people. Whereas the majority of the Filipino people see what the president has been doing. They say that the president does care of the interest of the Filipino people in all respects. Kaya nga, consistent ang high performance rating niya. Sapagkat ang majority of the Filipino people, the masses, agree with what the president has been doing. And in fact, sa mga survey,
consistent din na nais ng mga Pilipino na ang pumalit sa kanya ay ang kanyang anak na si Sara Duterte Carpio, at sa pagkapangalawang Pangulo, nais pa rin nilang maging manatili bilang opisyal ng bansa si Pangulong Duterte sa pamamagitan ng pagboto sa kanya bilang vice presidente. Ano ang ibig sabihin nito? Isko, the majority of the Filipino people wanted the president to continue in office as vice president beyond 2022. Bakit? Sapagkat kumbinsido sila na maraming nagawa at marami pang magagawa na kabutihan si Pangulong Duterte compare to any public officer, including you. Kung nagagalit ka na ikaw ay pinagsabihan ng ating Pangulo na dapat hindi na maulit ang pagkababad sa baha mula madaling araw hanggang hapon sa ilalim ng ulan at baha ang mga pumipila sa pagpabaksin, yun ay sapagkat tungkulin ng ating Pangulo na paalalahanan ang mga mayor na katulad mo na walang utak, hindi alam kung anong gagawin, walang direksyon. Kaya kailangan ka pagsabihan. Anyway, the mayor is under the supervision of the chief executive and the person of the president. Tungkulin niya yon na pagsabihan ka at tungkulin mo na sumunod sa halip na magalit at gumanti ng pasaring. Dahil ang akala mo pasaring, mayabang ka kasi, Yorme. This time, hindi mo kaya ang Pangulo. Sa ginagawa mong yan, matutulad ka lang kay Pacquiao. Si Pacquiao nagmayabang din. Nilabanan ang Pangulo sa pagsasabi na 3 bisis na kurap ang administrasyon ni Pangulong Duterte kaysa mga nakaraang administrasyon. Ano ngayon ang status ni Pacquiao? Floating, wala na sa PDP laban. Sa bagay, maraming partidong aampon sa kanya. Katulad mo, nagpaampong ka sa Aksyon Demokratiko. Pero kahit ilang partido pa ang umampon sa iyo, umampon kay Pacquiao, hindi kayo mananalo. Dahil una, yung ginawa ninyong paglaban sa ating Pangulo sa halip na makipagtulungan, nangangahulugan lamang na wala kayong tunay na malasakit sa sambayanang Pilipino. Bakit? Sapagkat everything that the President has been doing is seen by the Filipino people to be for the interest of the masses. Nakikita nila yon. Kayo hindi nyo nakikita because you refuse to see. As you are blinded by your envy, by your biases, by your ambition. Yan ang katotohanan. Samantalang ang sambayanang Pilipino, as they are keen observers of the political development in the country,
brought about by the social media. Hindi na sila ignorante sa mga nangyayari sa kanilang kapaligiran, particularly in their political environment. At nakikita nila kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo at sino ang nagsasabi ng hindi. Hindi na kayang paglalangan ang sambayanang Pilipino sapagkat marami nang nagsishare ng kanilang mga obserbasyon, ng kanilang mga kuro-kuro sa nangyayari sa kanilang kapaligiran. At ito po ang sinasabi natin pagdating sa Maynila, masyadong talkative, masyadong padrama, sabi nga ng ating Pangulo. Pero ang training naman ay callboy. Hindi talaga magiging maayos yan. Pero alam mo naman, ang ginagawa nyo, sa halip na tingnan, seryosong tingnan itong mga komento ng Pangulo laban sa mga laban sa katulad mo, nagagalit. Sana pag-aralan mo para hindi na ka na mapulaan sa susunod. Honestly, we look at it. Mapahirapan ka ng manalo for the second term sa Manila kung tatakbo ka man na mayor uli. Kaya nga siguro, gusto mo nang national level sapagkat nararamdaman mo na hindi ka na tatangkilikin ng Manilans. Alam mo kung bakit? Ay kilala ka na eh. Ang nagpanalo sa iyo lang naman mga makakaliwa. Yung mga Gabriela, Kiimio, Karapatan, yung mga National Democratic Front organizations na nasa Maynila. Ang problema, sira na sila ngayon. Yung mga Makabayan Black sa lower house, baka nga ma-disqualify pa yan eh. We don't know kung disqualified na ba yan for this 2022 election as party list. Pero kahit na hindi sila ma-disqualify, mulat na ang taong bayan na itong mga ito ay talagang instrumento ng lokal na komunistang terorismo at maraming sinira na kinabukasan ng mga kabataang Pilipino. At isa ka na rin sa mga dahilan sapagkat kung ikaw ay ninong, godfather ng CPP, NP, NDF, hindi mo may pagkakaila na ikaw ay katulad nila sumisira ng kinabukasan ng maraming Pilipino, mga kabataang Pilipino. Kaya itong tandaan mo, Isko, hindi mo kayang buwagin ang political strength ni Pangulong Duterte. Majority of the Filipino people believe that President Duterte is the answer, is the key, is the means to a better life for the Filipino people. The legacy of his leadership is the one to liberate the Filipino people from misery.
the reason why they want to continue the legacy of President Duterte by electing as his successor the daughter and the person of Sara Duterte Carpio. Kaya kahit anong pilit ng mga opposition, si Robredo, kayong mga nasa opposition, sabi nyo magkakaisa kayo para buwagin ang Duterte. Diyan pa lamang sa pagkakaisa nyo, at the very beginning, hindi na kayo nagkakasundo kasi mga sakim kayo pare-pareho. How can you come up with one opposition candidate when each of you people aspiring for president are selfish enough not to give way to anyone else of you? Makikipagkaisa kayo. Sabihin mo, okay ako, basta ako ang kandidato. Tulad ng sinasabi ni Lacson, siya. Katulad ng sinasabi ni Pacquiao, siya din. Si Robredo, ang totoo niyan, kaya din nakikipag-usap kasi gustong hingin sa mga kay Lacson, kay Pacquiao na siya. Ayaw nga. Paano kayo magkakaisa? And that is much better kung di kayo magkakaisa. Sapagkat watak-watak kayong opposition, kanya-kanya, sa kangkungan kayo lahat populutin. Samantalang yung mga loyal kay Pangulong Duterte, bubuto yon sa sino mang itataas ng kamay. Yung itataas ng kamay ng ating Pangulo, yun ang mananalo. So, ka-isko, payong kapatid, tigilan mo yung atake ka ng atake sa ating pamahalaan, particular kay Pangulong Duterte. Sinisira mo lang ang political career mo. Nakita mo naman si Leni Robredo, simula pa noong 2016, wala nang ginawa kundi atakihin ang ating Pangulo. Nakaalam mo lahat ang ginagawa ng ating Pangulo ay mali at ang kanyang sinasabi ang tama. Pero nakita mo naman sa survey, laging kulilat. At nobody is taking her seriously. Of course, except yung mga kakampi niya, kapartido niya. Pero ang sambayan ng Pilipino, alin? Yung sinasabing urban ni Leni. Well, with due respect, mga binayaran ng mga leader niyan, ginagamit lang nilang para makapamera yan, mga leader ng mga organisasyon na yan. Kaya sabihin nila para kay Leni sila. Nako, kung matalino ka, kung nag-iisip ka para sa bayan, hindi ang uri ni Leni Robredo ang iboboto mong presidente. Masahol pa kay Cory yan. O siguro, kapantay ni Cory. Walang alam sa governance. Pinaiikot ng mga advisors niya. At higit sa lahat, ang pinaglilingkuran ng mga yan, oligarkiya. Katulad mo, Isko, sasabihin mo, galing ka sa basura. Nagbabasura ka nung araw. Totoo man yun. Pero ang utak mo ngayon, pang oligarkiya na rin. Yan ang utak mo ngayon.
Nakatikim ka na ng sarap sa buhay eh. At yung style mo talagang social climber ka. Pagdating sa politika, para kang butterfly, palipat-lipat kung saan where you can take advantage of. Pag nagamit mo ng isang tao, katulad ni Pangulong Duterte, nagamit mo, nabigyan ka ng tulong, kung kailangan kalabanin mo, tapakan mo ang balikat, umangat ka lang, gagawin mo. Ganyan kakapal ang mukha mo. Isko. Kaya hindi mo mabubula ang sambayan ng Pilipino. Tama yung ating Pangulo, ang training mo pang callboy. Hindi pang opisyalis ng bayan. Panay forma ka lang naman eh. Ano ba achievement mo sa Maynila? Sabihin mo nga. Yun, ang ilagay mo, i-Facebook mo para mabasa namin. As we have said, you must be hallucinating to think that you can beat the president politically. You cannot even be unequal to our president when it comes to achievement, when it comes to knowledge, when it comes to performances, at higit sa lahat when it comes to the honesty to serve the Filipino people. Wala ka noon. Pansamantala po, wakasan natin ang ating talakayan ngayong gabi. At bilang pa, suporta po, inaanyayahan natin ang ating mga tagapakinig na i-subscribe ang ating YouTube channel. Muli, maraming salamat po. At magandang araw ng Martes 2021.